Ilang minuto pa at narating na rin namin ang Oroqueta Street sa may Santa Cruz kung saan lumaki ang ating little big star na si Sarah. Pero alam mo, Sarah, gusto lang namin malaman kasi bagong-bago yung lugar mo. Ito nga bagong restaurant na pansiteria. Eh, bakit ito naman ang napili mong negosyo? Kasi po, yung kapatid ng daddy ko, kasi sa Tiga Malabon po sila, alam niyo po yung Pansit Malabon. Yun po kasi din yung business nila doon. Ang sarap-sarap po kasi, ang dami din po nagkakagusto. So gusto kong dalhin ng mama ko dito sa Manila. Bakit naman dito sa Santa Cruz o Oroqueta mo napiling magtayo ng negosyo? Kasi dito na rin ako lumaki, kaya may sentimental value. So gusto namin dito na rin mag-business. Ano ba ang mga niluluto ninyo rito? Ano pa yung mga ibang pagkain? Saka kung ano yung gusto mong theme? Pansit. Pansit! So marami dyan pansit. Mga ibang Pinoy na pagkain. Native. So tandaan nyo, native. Alam nyo na kung ano gagawin nyo dito? Ayos. Kasi kami ni Sarah, meron kaming mission na gagawin ngayon. Yes. Okay, guys? Ayan. So, bago na kayo? Sarah, let's go? Bye! Sige. Mag-ingat kayo. Doros, sa palagay ko kailangan na natin magpalit ng damit para mapisahan na natin. Sa tingin ko, magsasando lang ako. Tapos na to. Sarah, natatandaan mo ba yung unang singing contest na sinalihan mo? Kasi daddy ko po nag-work po before sa PLDT. Meron po silang singing contest po para sa mga anak ng mga employee po. How old were you nung time na yan? 6 po. 6 years old, marunong ka na kumanta? Balita ko nung nasa Star for a Night ka, yung prize money niyan, ginagamit mo sa pagpapagamot sa kapatid mo. Yung ate ko po kasi medyo nagka-problema po dun sa ngipin niya, tapos medyo na-deform na po ng konti po yung mukha niya, kaya medyo cancerous na po kapag hindi na-operahan po siya before mag-18. So, yun po. Pero at least naagapan, hindi ba? Opo. Pero alam mo, Sarah, yung bata na tutulungan natin today, halos similar ang kaso nyo. Kasi yung bata nito, mahilig din siya sumali sa mga singing contest. Yung mga prize money na napapanalunan niya, ginagamit at binibigay sa mga tao na pinakamalapit sa puso niya. Bata pa lang si Lilay nang maghiwalay ang magulang niya. Kahit minsan, hindi niya nasilayan ang kanyang ama. Nang mag-asawa naman muli ang kanyang ina, tuluyan na siyang iniwan sa kanyang lolo at lola. Kalungkutan na dinaan na lang niya sa pagkanta-kanta at pagsali-sali sa mga singing contest. At ang maliit na napapanalunan dito ang agad inaabot sa kanyang lolo at lola na nagpalaki sa kanya. Pero dahil na rin sa kanilang edad, hindi na kaya magtrabaho ni lolo. At si lola naman, panghihilot na lang ang kinabubuhay. Tanging inspirasyon na lang ngayon ay ang kanyang iniidolong si Sarah Geronimo. Lahat ng mga awitin ni Sarah, laman ng puso niya. At kapag may mall tour ito, kahit pa makipagsiksikan sa libu-libong tao, ginagawa niya, masilayan lang ang kanyang idolo. Pangarap ni Lilay, kahit minsan lang, makita at makasabay niya sa pagkanta si Sarah. Si Sarah pa para sa akin, naging inspirasyon at naging inspirasyon pa. Makaharap ko o makausap ko man si Sarah, siguro parang isa na yun sa pinakamaligayang araw sa buhay ko. Gusto kong yung maging katulad siya, yung maging sikat na singer balang araw. Sarah, ano bang nararamdaman mo dahil sa pagkanta mo, isang bata ang nabibigyan mong pag-asa sa buhay? Ay, masaya po. Nakaka-touch kasi kahit sa ganung paraan po, nakaka-inspire po ako ng ibang tao, lalo na po yung mga katulad kong bata na may pangarap din po maging singer. Kaya ng aming mission ngayon ni Sarah, ang awitan ng puso ni Lilay. Kaya puntahan na natin. Diyan na kami, Lilay! Pero, kumari, ikaw makikipag-date ka sa taong mahal mo, ano yung gusto mong place? Siyempre, gusto ko yung maganda yung lugar. Diba, katulad yan. Minsan, pag tayo napadaan sa isang kainan, maganda yung kulay. Nakaka-attract, diba? Grabe. So, sa tingin ko sa mga ganitong bagay, tawagin natin si JR. So, JR, ano sa tingin mong magandang plano dito? Ito yung concept natin. Alternative. Pag native ang sinabi natin, so mga indigenous na Filipino materials. Coconut. Coconut, Pwede. bamboo, Bamboo. Tapos, yung first na altar, we want change. So dapat medyo upbeat siya, medyo funky. Kung napapansin nyo, basic colors natin talaga dito sa board natin. Dilaw, yellow, orange. Kasi ang base color natin for the whole place
yellow-orange. Bakit yellow orange? Bakit yellow-orange? Kasi yun yung nagsistimulate ng appetite. Sa tingin ko, para mas mapabilis to, ilabas na natin itong mga gamit na to. Okay na lahat. Itong wall, para mas mabilis. Doon ka sa kabila, ako dito. Mag-measure muna tayo ng mga lines para at least meron tayong guide mamaya. So, ito yung tinatawag nilang pitik. So, yung pitik na yan, medyo may parang ink. daw. So, ayan, susukatin magkabilang dulo dahil nasukat na rin dito. Then, ito yung tinatawag nilang pitik, kaganyanin. Ayan. Ayan. Ang isusunod natin is yung mga... Lagyan natin siya ng masking tape. Masking tape. Para may guide tayo mamaya pag nagpintura. Traditional Pinoy na contemporary. Yan ang kailangan ma-achieve ni na Jorok sa design ng pansiteria ni Sarah. Kami naman, meron din kaming kailangan ma-achieve ang mga pangarap ng isang batang gustong sumunod sa yapak ni Sarah.